Depressed, frustrated, sad, confused. You want answer. Let's talk. Give me a message sa page ko sa Philippine Dating Coach and you can have one-on-one coaching with Coach Baze, your dating coach and psychologist. Just please subscribe to my channel and hit the bell button. Another day, another click. May gusto ko na naman matutunan and that is 2 tips upang ma-miss ka ng ex mo at maging desperado or desperada siya sa'yo. Well, meron lang akong 2 tips na kailangan mong i-apply. Siyempre, no contact rule, common sense na, no? Wala nga naman di mo i-apply yung no contact rule. Hindi ganyan mamimiss, siyempre. So, yeah, the best thing that you can do is the first no contact rule. Pero ito yung 2 tips na mabibigay ko. Kung applicable sa'yo ang radio silence, mag-radio silence ka. Now, the question is, what is radio silence? Karamihan, nakala nilang radio silence is no contact rule, pero hindi po. Ang ibig sabihin ng radio silence is turning off your radar. Hindi ko alam kung naalala mo to o kung napanood mo man to, pero sa Dragon Ball, may mga bola na hinahanap sila na kailangan nilang gumamit ng radar, di ba? Para ma-detect kung nasan yung Dragon Ball. So, i-off natin yung radar na yon para hindi ka ma-detect ng ex mo. Like for example, ano ba ang pinaka-radar na ginagamit ng ex mo to detect you? Unang radar na ginagamit nila is walang iba kundi ang social media. Depende sa post mo, depende sa nilalagay mo sa FB mo, sa mga notes mo, sa mga My Days mo, or sa Instagram, or Twitter, anything na may kinalaman sa social media. Lahat ng mga yon, the possibility is yung ex mo is nasusubaybayan yung buhay mo dahil doon. Yun yung radar. Nakikita nila yung radar mo. At kapag nakikita nila yung radar mo, nawawalan ng curiosity. Kasi from time to time, nakikita nila yung mga pinagagagawa mo, edi nawawalan ng mystery. So, if you want, pwede mo namang i-turn off yung radar mo. Pwede mong tanggalin yung radar mo, or pwedeng, hindi ko naman sinabi na kailangan mong mag-deactivate. Old school way na ng radio silence ang pagda-deactivate. Ang kailangan mo lang siguro is deactivate muna, pero hindi yung literal na deactivate ng account, kundi siguro, ang simpleng punto ko lang, huwag ka muna mag-post sa FB. Okay? Walang My Day. Walang private Monday, My Day. Walang post, walang My Day, walang pagpapasikat, walang deactivate. Obvious ka naman na mas nasaktan ka. Ba't ka mag-deactivate? Wala lang. Parang yung FB mo, literal, or yung Instagram, or yung Twitter mo, or anumang klase ng, social media platform ang gamit mo, I just wanted to advise to you na wala mo nang gagamit. Kaya mo, ihang mo muna. Itago mo muna yung radar mo. At kapag tinago natin yung radar mo, mas mataas yung chance na mas mamimiss ka niya, mas maiisip ka niya. Kasi nga, nakatago ka. Right? Basic lang siya. Hindi naman siya sobrang komplikado isipin. And then, the second thing is the meditation about your old self and self-improvement as well. So, meditation about your old self, balikan mo yung dating sino ka, kung sino ka ba nun, kung gaano ka ka-confident nun. Tignan mo yung mga aralin mo ang sitwasyon, bakit tumanda ka ng paurong? Bakit dumating ka sa point na parang imbis na nag-i-improve ka sa life, parang hindi ka nag-i-improve sa life, parang tumanda ka paurong, di ba? Yan yung nararanasan mo. Tumanda ka ng paurong. And I want you to go back to your old self and then i-apply mo na rin yung self-improvement. Bumalik ka sa dating confidence mo na solid, na kung sino ka noon nung mga panahon na hype siya sa'yo, love na love ka niya, anong klaseng pagkatao ka ba noon? Like for example, last year lang nangyari yun. Kunyari, back in 2023 ng September, patay na patay pa yan sa akin, coach. Talagang nagchat-chat pa yan sa akin. Talagang hindi yan makakatulog hanggat ganito, hanggat ganyan. Ang dami pa niyang mga bola sa akin noon. Nilalambing niya ako ng solid. Pero ngayon, coach, naglalamig na. Okay, ngayon ay month na ng Oktubre. Kung nanlalamig siya noon, ay ngayon, probably hindi ka na niya gusto ngayon. Pero balikan nga natin yung month ng September last year. Ano bang nangyari nung month ng September last year? Bakit mahal na mahal ka niya? Bumalik ka dun sa solid confidence na yun. Kahit break up kayo ngayon, bumalik ka dun sa solid ground na yun. Tapos i-improve mo yung sarili mo nun.
Like for example, napaka-confident mo dati, wala kang pakialam sa kanya, nga lang puro ML ka. Pero confident ka. Kaya siya patay na patay sa'yo, nga lang puro ML ka. Bumalik ka doon sa dati, yung confident ka, na patay siya sa'yo. Pero yung pag-ML, palitan mo ng pagsi-self-improvement. Ganun lang siya kasimple. Like for example, nung September 2023, confident ka, mahal na mahal ka niya, pero nag-ML ka. Ngayon, ibabalik mo yung confidence na mahal ka niya, pero ngayon, nagbi-business ka na. Hindi ka na nag-ML. Does that make sense? Mahirap ba siya? Sobrang simple lang, di ba? Hindi naman mahirap ipaliwanag talaga. So, you get my point, tama? Kina-clarify ko lang sa'yo. Self-improvement and going back to your old self, mag-meditate ka about your old self, think about yourself, analyze yourself, back no mga panahon na patay siya sa'yo, and then mag-self-improve ka, then there you go. That's all you need. Those are the things that what it really takes in order for you to get your ex back. You need to have this radio silence, tapos self-improvement, at solid ang pagkamis sa'yo ng ex mo dito. At the same time, nakakadesperada pa to. Kasi imagine, back then, nung patay na patay siya sa'yo, mapababae ka man o lalaki ka, no? Nung patay na patay siya sa'yo, wala kang ginagawang maganda. Pero patay na patay siya. What more, ngayong babalik ka sa dati mong confidence, nung patay na patay siya sa'yo, tapos gumagawa ka pa ng mga magaganda at maayos na bagay. Diba? But if for the confusion, you can give us a message sa Philippine Dating Coach and i-dissect natin kung anong problema mo. Let's have one-on-one coaching. Thanks for watching.